Sa huling hapunan, ipinakita ni Jesus ang kahulugan ng pag-ibig niya para sa atin. Lumuhod siya, ibinaba ang sarili at hinugasan ang mga paa ng mga apostol. Sa tapat na paglilingkod sa kapwa, may padarama ang pag-ibig ni Kristo. Mapagmahal na paglilingkod ang magiging katangian ng bawat alagad niya. Magsitayo na po tayong lahat. Pasimulan natin ang misang ito ngayong tayo ay nasa ika-5 linggo sa panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Pasimulan natin ito sa ngalan ng Ama
at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang kapayapaan, pagpapala at lahat ng kabutihan mula sa ating Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos sa napakaraming biyaya na patuloy niyang ipinagkakaloob sa atin, kasama na ang mga pagpapalang espiritual at kasama na ang mga pagkakataon na tayo ay makadalo sa banal na pagdiriwang na kagaya nito, bagamat tayo ay mga hindi karapat-dapat. At upang tayo pagindapating marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, atin munang alalahanin ang ating mga nagawang kasalanan at ihingi natin ang lahat ng ito ng kapatawaran mula sa Diyos na mapagmahal, mula sa Diyos na punong-puno ng awa at habag. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos sa itunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ng kalayaan at pamana sa piling mo, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Nagtalaga ang mga apostol na mga mamumuno sa mga bagong Kristiyanong pamayanan at hinikayat nila ang mga tumangkap kay Kristo na maging masigasig at matatag sa pananampalataya. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagbalik sina Pablo at Bernabe sa Listra, sa Iconio at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang mamamahala at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y itinagubili nila sa Panginoon na kanilang pinanalaligan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating ng Pampilya. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos. At pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkakalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib ng simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. At kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga hintil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Diyos ko at ang aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Tugon, Diyos ko at ang aking hari, pupurihin kitang lagi. magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Tugon, Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Tugon, Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Panahon ay ng mga pagsubok at mga paghihirap. Sila ang magiging bagong bayan ng Diyos na magniningning sa karigtan sa harap ng Panginoong Hesus. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang bagong langit at isang bagong lupa.
wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem. Bumabang galit sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng babaeng ikakasal. Gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling ng mga tao. Nananahan siyang kasama nila, at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagian ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At pahiri niya ang kanilang mga luha. Wala ng kamatayan, dalamhati at pag-iyak at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos, sinabi ng nakaupo sa trono, ngayon, binabago ko ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po tayo. Aleluya, aleluya, bagong utos ani Kristo. Mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ni Judas mula sa huling hapunan, sinabi ni Jesus, ngayoy mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo ako makakasama, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paanong iniibig ko kayo, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon ay panahon ng mga graduations. Kahapon lang meron akong inattendant na isa pang graduation. Ako rin nag-graduate no, kamakailan.
sa aking doctoral program. No? At syempre, pinararangalan natin ang lahat ng ating mga graduates, pati ang mga magulang, syempre, at lahat ng mga taong naging kasangkapan upang ang ating mga graduates ay makaabot sa yugtong ito ng kanilang buhay. Pero ang lahat ng papuri, parangal at pasasalamat ay marapat lamang ibalik sa Diyos. Totoo, pinararangalan natin ang ating mga kapatid na nagpunyagi sa loob ng ilang taon. Pero ibinabalik din natin sa Diyos ang lahat ng parangal at papuri. Hindi ito nananatili sa atin at hindi ito dapat na sa atin nakatuon, kundi walang iba, kundi sa Panginoong Diyos. Amen. Yan. At alam nyo, yung pagpaparangal, pasasalamat, yung pag-glorify sa Diyos, yan ang pinakang purpose ng ating pag-iral. Kaya tayo nilikha, kaya tayo ang layunin ng Diyos, ang kanyang dakilang layunin ay upang siya ay mapapurihan. Of course, hindi kailangan ng Diyos ang iyong papuri kung tutuusin. Pero ibinabalik nga natin sa Diyos ang lahat ng pagpupuri. At tayong mga Katoliko, mayroon tayong konting problema pagdating sa bagay na ito, sapagkat ang ating paraan ng pagpupuri, ng pag-glorify sa Diyos, madalas ay naibubuka ng ating bibig. Subalit kinakapos tayo na maipakita ito sa ating buhay. Tama, mali. Malamang kaysa malamang, alam natin. Alam talaga natin. At alam din natin na ito ay nararamdaman sa klase at uri at kalidad ng buhay na mayroon tayo. Yan. Sobrang taas ng inflation, konting galaw mo, konting kibot, ubus na ang iyong budget. Sana naman, katatapos lang ng national elections, sana naman, tama ang ginawa nating pagpili. At sana naman, yung mga pinili natin, iangat naman yung antas ng ating buhay. Sapagkat ang ating Panginoong Hesus, ang paraan ng kanyang pagpaparangal, pasasalamat at pagpupuri sa Diyos ay paraan ng pag-aangat ng buhay nating lahat. Hindi nais ng Diyos na tayo ay manghimahid sa kahirapan, in the dehumanizing poverty. Hindi gusto ng Diyos na wala na tayong magastos dahil sa sobrang taas ng inflation. Hindi gusto ng Diyos na tayo ay naghihirap, walang perang pampagamot kung nagkakasakit, hindi mapaaral ang mga anak. Minsan kinakapos na rin ng pagkaing maihahain sa ating mga hapag. Hindi iyan ang layunin ng Diyos, sapagkat ang layunin ng Diyos ay maayos at buhay na ganap para sa bawat isa. Pero bakit ganito ang klase ng buhay na mayroon tayo? Nandoon ang sagot sa klase ng pagpili ninyo, ng klase ng buhay na meron tayo ngayon. Magsimula tayo sa pagpili, sa issue ng pagpili ng sa atin ay mga namumuno. Ayan. Mabuti naman, medyo nagigising-gising na tayo na hindi porke nasayawan ka, nakamayan ka, nabigyan ka ng kaunting ayuda, nababawiin din sa iyo sa loob ng 6 na taon and beyond.
Buti naman nagigising na tayo na ang pamumuno ay hindi pag-aartista. Buti naman nagigising na tayo na hindi personality-based. Oh. Pati sa pagpili ng Santo Papa, tingnan nyo kayo sa social media. Ay, nalulungkot kami kasi hindi Pilipino ang Santo Papa. Tatanungin ko nga kayo, handa ba kayo? Baka yung mga kardinal natin handa, pero kayo, anong klaseng Katoliko tayo? Diba? At saka yung mga kardinales natin, pag pumili sila, dinadasalan ng sobra-sobra. Hindi natin kagaya personality-based. Sino ang sikat, sino ang nagsayaw, sino ang nakakamay, sino ang nakakaway. Kaya nga sila ikinukulong sa konklave. Kasi puro dasal, hinihingi ang patnubay ng banal na Espiritu. Nung nagpunta ka sa presinto, hiningi mo ba ang gabay ng banal na Espiritu? O nasa isip mo na ito yung nagsayaw ng ganito, ito yung kumanta ng ganito, ito yung nagpakitang gilas, ito yung ginamit pati pondo ng taong bayan, sa ganyang center, sa ganong center, pera mo rin yun eh. Eng-eng, di ba? Ayan. Sa ganitong bagay, hindi natin napaparangalan ng Diyos. Sapagkat sa mga susunod na taon, manglilimahid tayo sa kahirapan. At hindi iyon ang paraan ng pagpaparangal sa Diyos. Kaya sana, lalo pang magising ang mga Pilipino. At ang ating pagtuturo, hindi lamang pagka isang buwan bago uli maghalalan. Kaya ako, inuumpisan ko na ngayon pa lang para tumimo sa isip at puso ng bawat mananampalatayang Katolikong Pilipino ang kanyang social responsibility. At sa paraan na yan, mapararangalan natin ang Diyos. Yan, mga kapatid. At alam nyo, tayo yan ang ating problema. Hiwalay. Papuri sa Diyos, sasabi, pero ang klase ng buhay, walang kalidad. Ang sabi ng ating Panginoon, ang sabi mismo ng ating Panginoon, paano ba makikilala itong aking mga tagasunod? Siya mismo ang nagsabi na tayo, hindi lamang mga Kristiyano, hindi lamang mga Katoliko, sa papil. Hindi tayo mga Kristiyano, Katoliko, dahil tayo ay nagsisimba kung linggo, tayo ay nagpabinyag, may binyagan daw tayo dito mamaya, etc. Tayo ay mga Kristiyano, Katoliko, tagasunod ni Jesus, dahil ang sabi mismo ng ating Panginoon, pag nagmahalan kayo, kung paano ko kayo minahal, diyan nila kayo makikilala bilang mga alagad ko. By this, they will know that you are my disciples if you love one another as I have loved you. Katos egapesa. As I loved you. Katos egapesa humas. Hina. Kay agapate alelus. Father, ang hirap niyan. Ang hirap maging ganyan, ang hirap magmahal. Kung sasaktan ka lang, di wow. Alam din ng Panginoon yon, mahirap. Kaya nga ang sabi niya, as I have loved you, kato si gapesa humas. Merong pattern, merong example. Hindi niya tayo basta inutusan ng bagong utos, nang hindi niya muna ito ginawa at ipinakita sa atin. Isipin mong mabuti. Bago niya ito iniutos,
ginawa muna niya. At tayong lahat nagtamasa ng grasya at grasya. Grace upon grace. Bakit? Kasi ipinakita niya at binigyan niya tayo ng example. Kaya wala kang dahilan. Ay, Father, tao lang eh. Parang sinasabi mong baliwala ang example na kanyang ipinakita. Ay, Father, sayang yung 6,000 eh. Pag ibinoto ko may additional pang 3,000, Father, sayang. Eh di kunin mo, pero takot ka rin namang hindi iboto, di ba? Kasi sabi mo, minomonitor ka. Hindi mo napaparangalan ng Diyos. Kasi yung epekto niyan, ang balik, hindi lang sa'yo. Sa buong sambayanan. At hindi lang sa atin sa ngayon, pati sa mga anak at kaapu-apuhan mo. Ang laki ng kasalanan mo pala kapag ka ang sagradong boto mo, ang dignidad mo, ipinagpalit mo. Diba? Kasi hindi lang ikaw. Ang epekto, malawakan. Ang epekto, tatawid pa ng susunod na henerasyon. Gusto mo ba yun? Ayan. Pero ang ating Panginoon, binigyan na tayo ng example. Sabi sa Griego, hypodigma. Hupodigma. Pattern. Example. Tularan. Dapat tularan. Sinong tinutularan mo? Si Taning ang tinutularan mo kasi hindi mo mairespeto ang kasagraduhan ng iyong boto. O wag na tayong munang dyan sa pang-araw-araw na desisyon na ginagawa natin sa ating buhay. Sinong tinutularan mo? Binigyan ka ng Panginoon ng example. Kaninong example? O, dyan pa lang sa kalsada. Diba? Ako, struggle ko yan eh. Dito sa Pilipinas, hindi marunong gumalang ng pedestrian. Diba? O, sa mga nagmumotor, sorry ha, huwag niyo ako sagasaan. Nandoon na ako sa, nandyan na ako sa sidewalk eh. Diba? Problema ko nga, hindi nyo alam, wala akong mata sa side eh, tapos dadaanan nyo pa ako doon sa gilid. Kaya ayan, gusto na ako ibalik sa seminaryo ngayon. Diba? Gusto kong tumira kasama kayo. Pero, ayan ganyan. Ayaw na akong patirahin sa labas. Diba? Kasi hindi natin nakikita. Ikaw, nagmamadali ka, motor. Paano naman yung mga nasa sidewalk? Nasa sidewalk na nga hindi mo nadaan yun. Utang na loob. Diba? Hindi na nga natin maigalang yung pedestrian eh. Doon mismo sa pedestrian, parang utang na loob mo pag tumigil. Anong klaseng tao tayo? Diba? Ito maliliit na bagay, mga kapatid. Pero tama, mali. Oo, tama, diba? Tama itong sinasabi ko at mali yung ganong practice. Kaya natin sinasabi na baguhin natin. Ayan. Kasi pag binago natin ang masamang mga gawa at pamamaraan, napapapurihan ng Diyos. Pero kapag hindi mo napapapurihan ng Diyos. Kasi hindi si Jesus ang tinutularan mo. Kasi si Jesus hindi makasarili. Diba? Pero kung ikaw ang mga desisyong ginagawa mo sa buhay mo, makasarili, hindi talaga si Jesus ang tinutularan mo. Ewan ko kung sino, bahala na kayo. Diba? Ayan, mga kapatid, no? Kaya sana itong ating mga ginagawang maliliit na desisyon sa araw-araw, hindi makasarili. Lagi nating iniisip ang magiging epekto nito sa pangkalahatan. Ikaw bilang magulang, di ba? Pag maayos kang magulang, ikaw ay faithful sa inyong mag-asawa, etc. Di ba, sinasama mo sa paglilingkod dito sa mission station, etc. Sino ba ang nakikinabang una nito? Di ba ang mga anak? Pero subukan mo pag kayo away-away lagi, tapos unfaithful pa, etc. Sino naapektuhan? O ikaw, bilang anak, kung
hindi ka marunong sumunod. Pinag-aaral ka, ginagapang ka sa kahit mahirap ang buhay para makatapos, pero nagbubulakbul ka lang. Oh, di ba? Nagbibisyo. Ayan, no? Ibig kong sabihin, mga kapatid, hindi napapapurihan ng Diyos. Kaya sa kahuli-hulihan, ang pagpupuri sa Diyos, hindi lamang dito, at kapag tayo ay nasa loob ng simbahan. Ang pagpupuri sa Diyos, ang pagpapasalamat sa Kanya, kahit paglabas natin sa kapilyang ito, mga kapatid, by our life, by our very life, we can glorify God. And we should glorify God not by our lips alone, but by the kind of life we lead and live. Hilingin natin ang grasya ng Diyos na sana sa pagdiriwang na ito ay tunay niya tayong baguhin at mas maging mabubuting tao. Magsitayo tayo. Ngayon ay ipahahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang taso siya, dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, sa matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nanangmatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon, bago tayo magpatuloy, mga kapatid, magkakaroon tayo ng pagbibinyag sa may sapat na gulang o yung tinatawag nating adult baptism para kay John Lloyd Noble. Magsiupo po muna tayong lahat. Mga kapatid, tayo nagagalak at na magkatipon-tipon sa pagdiriwang na ito para kay John Lloyd Noble, na magiging kaanib ng ating sambayanang Kristiyano. Sa pasimula ng ating pagdiriwang, mangyari lamang na inyong ipahayag ang inyong layunin. Nais ko pong sumampalataya kay Kristo. Ano ang kapakinabangang idudulot nito? Magdudulot po ito ng buhay na walang hanggan. Ito ang buhay na walang hanggan, ang pagkilala sa tunay na Diyos at kay Hesukristo na kanyang sinugo. Si Hesukristo ay ating Panginoong nabuhay na mag-uli. Sa kanyang pagkabuhay, ikaw ay makakapakinabang. Sa pagdulog mo ngayon, ikaw ay magiging kanyang alagad. Ikaw ba ay nakahanda na maging Kristiyano? Ikaw ba ay nakapakinig na sa salita ni Kristo at nakapagpasyang sumunod sa kanyang mga utos? Opo. Bilang sa mga ninong at ninang po ito, bilang mga ninong at ninang, kayo ba ay makapagpapatunay na si John Lloyd Noble ay karapat-dapat na maging kaanib ng simbahan? Opo, Padre. Bilang tagapagpatunay na si John Lloyd Noble ay karapat-dapat na maging Kristiyano, kayo ba ay nakalaang tumulong sa kanyang paglilingkod kay Kristo sa salita at gawa? Opo, Padre.
Manalangin tayo. Ama naming maawain, ipinagpapasalamat namin ang pagkabatid ni John Lloyd Noble tungkol sa iyong pagkupko. Sa pagtitipon ngayon, kanyang tinutugon ang iyong paanyaya upang sila'y sumampalataya kay Kristo, upang siya'y sumampalataya kay Kristo. Kaya't papakinabangin mo si John Lloyd sa iyong kaligayahan at buong buhay. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, halina't lumuhog sa poong may kapal upang magiliw niyang kalingain si John Lloyd na dumudulog ng may pananampalataya kay Kristong nag-anyayang pagsisihan natin ang ating mga pagkakasala. Upang ang diwa ng pagbabagong buhay ay mag-alab sa ating kalooban, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Upang pagbangon natin kaisa ni Kristo para talikdan ang ating mga kasalanan, ay mapanindigan natin ang ating pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Upang ang pagsisisi at pagbabagong buhay kalakip ng pagtitiwala sa Diyos sa pagsunod kay Jesus ay pagkaloob kay John Lloyd Noble, manalangin tayo sa Panginoon. Upang ang pagkahango sa kasalanan ay kamtin ni John Lloyd sa pagsunod niya kay Kristo na siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Manalangin tayo sa Panginoon. Upang ang kadalisayang kaloob ng Espiritu Santo ay kamtin ni John Lloyd sa kanyang ikababanal bunga ng binyag. Manalangin tayo sa Panginoon. Upang ang pamumuhay na nakatalaga sa Diyos ay kamtin ni John Lloyd bunga ng kanyang pakikiisa sa pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Upang ang aming handog ng kabanalan at pagmamahal ay maiharap ni John Lloyd sa Diyos sa araw ng paghuhukom, manalangin tayo sa Panginoon. Upang ang pananampalataya kay Kristo ay mamayani sa daigdig na pinagmamalasakitan niyang masagip, manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming makapangyarihan, kusang loob kang nagmahal sa amin, kaya sinugo mo ang iyong anak upang kaming nasadlak at inalipin ng sala ay mabigyan ng laya. Sa tanda ng krus na banal, loobin mong si John Lloyd Noble ay maging malaya sa pagkaalipin na bunga ng pagsuway ng una mong nilikha. Lukuban nawa siya ng banal na Espiritu upang siya ay mapuspos ng diwa ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
sa kapangyarihan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, ikaw ay magpakatatag ngayon at magpa sa walang hanggan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama upang kaawaan niya si John Lloyd na kanyang inaanyayang sumunod kay Kristo at sa pag-ako sa pananampalataya ng simbahan at sa pagkabuhay sa Espiritu Santo na siyang hihingin nating lumukob sa gagamitin na tubig sa binyag. Ngayon po, dahil holy water na ang ating gagamitin, didiretso na po tayo sa pagpapahayag. Sa pagtatakwil sa kasalanan. John Lloyd Noble, itinatakwil mo ba si Satanas ang kanyang mga gawain at ang kanyang pang-aakit? Opo. Opo, itinatakwil ko. Pakiulit mo. Opo, itinatakwil ko. Uulitin ko. Itinatakwil mo ba si Satanas ang kanyang mga gawain at ang kanyang pang-aakit? Opo, tinatakwil ko po. Ngayon ay sa pagpapahayag ng pananampalataya. Sumasampalataya ka ba sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa? Opo, sumasampalataya ako. Opo, sumasampalataya ko. Sumasampalataya ka ba kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin, ipinanganak ng Santa Maria ang Birhen, ipinako sa krus, namatay, inilibing, muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Ama? Opo, sumasampalataya ako. Pakiulit. Opo, sumasampalataya ko. Sumasampalataya ka ba sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan? Opo, sumasampalataya ako. Ko sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Purihin at ipagdangal ang ating Poong may kapal, Ama ng bukal ng buhay, Anak na siya nating daan, Espiritong ating tanglaw, sa bagong buhay niyang bigay, pag-asa natin kakamtan, ang dakilang kayamanang di kukupas kailanman at sa langit nakalaan. Ang pagpapahid ng langis ay nagpapakilala sa paglukob ng banal na Espiritu sa muling isinilang sa binyag. Maging matatag nawa ang iyong pakikiisa kay Kristong Hari, Pari at Propeta, ngayon at magpakailanman. Ang damit pambinyag ay tanda ng muling pagsilang kay Kristo
at ng dakilang karangalan ng mga anak ng Diyos, naway manatiling wagas at walang bahid dungis ang iyong karangalan hanggang iyong matamo ang buhay na walang hanggan. Ngayon ay isusuot kay John Lloyd ang damit ng binyag. Ngayon ay sa pagbibigayan ng kandilang nagdiringas, tayo nang magbigay dangal kay Kristong ating ilaw sa diwa natit isipan. Si Yesu Kristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Doon ko po sa ano. Pascal Candle. Ang ilaw na ito ay tanda ng liwanag ni Kristo na tinanggap sa binyag. Ngayon ang ating kapatid na si John Lloyd, naway mag-alab ito sa iyong puso at diwa, John Lloyd, hanggang sa pagbabalik ni Kristong ating Panginoon. Ngayon po ay haharap si John Lloyd at bilang tanda ng ating pagtanggap sa Kanya, bilang bagong kaanib ng ating simbahan, pasalubungan natin siya ng masigabong palakpakan. Ayan. Palakpak. Welcome, welcome, John Lloyd. Ha? Welcome. Welcome to the church. Very good, very good. Magsitayo na po tayong lahat. Ngayon po ay magpapatuloy tayo. May panalangin po ba ng bayan? Panalangin ng bayan. Buong pagtitiwala tayong lumapit sa Ama nating Diyos at ilapag natin sa Kanyang harapan ang ating mga kahilingan. Taus-puso kaming dumadalangin, O Panginoon, at sa bawat panalangin ang aming itutugon, Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Patatagin nawa ang mga namumuno sa ating simbahan upang patuloy silang maging buhay na tanda ng pag-ibig ng Diyos sa mundo sa pamamagitan ng tapat nilang pamumuhay at paglilingkod sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Gabayan nawa ng Diyos, Ama, ang mga pinuno ng bawat bansa upang maisulong ang pagdadamayan at kapayapaan na siyang magliligtas sa amin sa banta ng karahasan at digmaan. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Hipuin nawa ng pag-ibig ni Jesus ang bawat magkasintahang naghahanda para sa kanilang kasal sa parehong pag-ibig din nawa sila makasumpong sa kanilang buhay asawa. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Dumami nawa ang mga tunay at tapat na saksi ng pag-ibig ng Diyos sa mundo. Mga Kristiyanong pamilya, pari, mga relihiyoso at relihiyosa, mga binata at dalaga, at mga balo. Si Kristo nawa ang kanilang maging tanggulan at kalakasan. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Tanggapin nawa ng mahabaging Diyos ang mga kapatid naming yumao na umasa at nanalig sa muling pagkabuhay. Manalangin tayo.
Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Kalakip ng lahat ng mga kahilingang atin na naipahayag, ang mga nananatili pa sa ating mga puso, ang ipinapahayag din natin sa ating online platform, at gayon din ang lahat ng inihingi sa atin ng dasal ng ibang tao, lalo na yung sobrang nangangailangan nito sa ngayon, ating pag-isahin lahat at itaas nating lahat sa Panginoon. Ama namin, panibaguhin mo ang aming mga puso at kalooban upang matularan naming lagi ang pag-ibig ni Kristong anak mo at aming Panginoon na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo para sa pagdiriwang ng huling upo.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob ng aming mga alay, kami pinapapagsalo mo sa iyong buhay na namumukod-tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, dapat kang purihin ang tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, kaya hindi ng kanyang muling pagkabuhay at pagakyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat, ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tungayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan, masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay pakipagkasundo sa iyo. Loobin mo kami magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kami magkamit ng iyong pamana kaysa ng ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria na amin ding ina na sa lagi nagmamahal at nangangalaga, ang reynang lingkod ng sangkalikasan, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, na aming tagapagtanggol at aming patron sa mapayapa at masayang kamatayan, kaysa ng mga apostol, mga martir, kaysa ni na San Francisco at Santa Clara ng Assisi, San Antonio de Padua, San Buenaventura, San Pedro Bautista, Santo Padre Pio, at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa kasama ng iyong lingkod na si Papa Leon at ng aming Obispo Kardinal, si Pablo Virgilio, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Tinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Pakinggan mo po ang aming mga panalangin at basbasan mo po ang aming mga mabubuting adhikain at sana po ay lalo pang luminaw at tumingkad ang aming pagkakakilanlan bilang mga tagasunod ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo, ang aming tatak, ang tatak ng pag-ibig at pagmamahalan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao, lalo na silang mga ipinagdarasal namin sa misang ito, ang mga kahilingang laan sa misang ito, ang lahat ng mga pangalang nabanggit na, gayon din ang ipinahahayag namin sa online platform, at gayon din ang nananatili pa sa aming mga puso, ang lahat ng mga namayapa ng mga mahal namin sa buhay, kakilala at lahat ng iniingi sa amin ng dasal, at gayon din ang lahat ng iba pang lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-sama magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ng iyong kagandahan
sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo, na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya ng Diyos na patuloy niyang inaakay pabalik sa Kanya, pinapaalalahanan ng ating pagkakakilanlan ng ating Christian identity, ang tatak ng pag-ibig. Dumalangin tayo sa panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoon. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan at sa lahat na naghihiwalay sa amin sa iyo, O Panginoon, sumisira ng aming ugnayan sa isa't isa bilang magkakapatid at gayon din ang aming ugnayan sa sangkalikasan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan, ang shalom ng ating Panginoong Jesucristo ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan, kapayapaan. Shalom, shalom. Shalom, shalom.
Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang siyang naparito upang tayo ay kanyang ibalik sa ating dangal at dignidad bilang mga anak ng Diyos. Siya mismo ang palagi na nagpapaalala sa atin ng ating pagkakakilanlan bilang kanyang mga tagasunod. Ang tatak ng pag-ibig, ang tatak ng pagmamahal. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalawahan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa Birhen ng Mahal na Puso ni Jesus. Mahal na Ina ng Banal na Puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinahirang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan ka niya ng kanyang kaluwalhatian, dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya iaalay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kaharian ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyong nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo, maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Magsiupo muna tayong lahat para sa pasasalamat at mga paalala. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod. Ang music ministry, ang Regina Coecelli, Children's Choir, Lay Eucharistic Ministers, Ministry of Altar and Servers, Ministry of Ushers, Readers and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, at ang Social Communications Ministry para sa ating FB live streaming. At siyempre sa atin pong naririto ngayon, at sa nanguna sa ating banal na pagdiriwang ngayong umagang ito ay walang iba kundi si Reverend Father Crispine OFM. Palakpakan po natin. Para naman po sa nag-sponsor sa araw na ito ang San Juan Bautista Chapel at sa susunod na linggo ay ang Santa Teresa ng Calcutta Chapel. Ang ating mga panyaya at paalala, patuloy po nating suportahan ang ating isang dakot program sa pamagitan ng pag-aalay ng bigas na ating ipamamahagi sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. Ganon din po ang ating balikhandog at mga donasyon para po sa pagpapagawa at mga pangangailangan ng ating simbahan. Patuloy pa rin po ang ating Flores de Mayo. Inaanyayahan pa rin po ang lahat ng mga kabataan na makiisa sa gawaing ito. Inaanyayahan din po ang lahat ng mga batang di pa nakakapag-first communion na makiisa. Pangalawa, inaanyayahan din po ang mga pamilyang nais mag-sponsor sa pagkain o token natin sa mga batang dumadalo sa Flores de Mayo. Makipag-ugnayan na lamang sa Chapel President ang nais mag-sponsor sa mga pamilya. Sa May 30, Biyernes, ang lahat po ng mga mag-First Communion ay magkakaroon ng seminar sa ganap na alas 8 ng umaga.
At susundan po ito ng kumpisal sa ganap na alauna ng hapon po sa Woodcraft, Bayanihan. Sa May 31, ang culmination ng ating Flores de Mayo, sa umaga, mayroon po tayong banal na misa at pagtanggap ng unang pakikinabang sa ganap na alas 8 ng umaga. At susundan na maiksing programa para sa mga bata. At sa hapon naman ay magkakaroon po ng Santa Cruzan sa ganap na alas 4 ng hapon. Mag-uumpisa po ang prosesyon sa St. Louis de Montfort Chapel patungong Bayanihan Covered Court at doon po gagawin ang koronasyon ng ating mga reyna. Maraming salamat po at tayo po ay magsitayo na. Bago po ang final blessing, ako po ay sobrang nagpapasalamat sa ngalan ng aming community ng mga Franciscans dyan sa Andrada, sa sakop ng San Juan Chapel. Tatandaan ko itong chapel na ito, di ba, nung 3 years ago. Dito maulan, di ba? Ayan, yan. Pero ang ganda-ganda na ngayon, di ba? Ayan, very convenient. May choir pa tayo, mga kabataan. O, di ba, talagang nag-improve ng gusto at yan ay bunga ng ating pagtutulungan. Sa ganyang paraan, napapapurihan ng Diyos. Amen? Amen. Ayan. Kaya bahagi tayo nitong kapilya na to. At natutuwa po ako talaga. At kalakip niyan, kami po ay nagdadahan-dahan na. Nagpapalit-palit po kami ng assignment. Ngayon, by June ay technically may bago na kaming assignments. At mukhang masakit man sa kalooban, lilisanin po namin ang baysa. Ganun naman po kami, itinerant at saka when the provincial says, we have to obey. Ako po ay nakihagel pero hindi pinagbigyan. No? Ayan na nga. At marami daw aayusin kasi sa seminaryo at kailangan lalo sa academics. So, mukhang mas doon po nila nakikita na mas may maiaambag pa tayo. Kaya po, nakakalungkot man, inuunti-unti na po namin ang pagpapaalam. Baka magulat kayo, wala na bigla dyan ang mga brothers at saka kami. So, pero magkikita-kita pa rin naman po tayo, no? At iisang simbahan lang tayo eh. Kaya wherever, ayan. At kalakip din po niya, nagdala ko ng ilang pirasong libro. No, yung libro natin, baka sa interested, baka mahirapan na kayong hagilapin ako, sa interested, mura-mura, SRP lang, pipirmahan na po natin. Just approach me po kapag tapos ng pagdiriwang natin. Muli po, sa ngalan ng Kasama Inserted Community at ng aming kapatirang Franciscano, pakipaabot kay Father Sam, no? Talaga baka maiyak pa ako no? Kasi sabi ko yung 3 years ay nag-establish pa lang tayo ng relationship. Sana in-extend pa sana para kako mas marami pa tayong pagsasamahan. Kaya lang, yun na nga, no? By virtue of our obedience, we do not know the wisdom of the leaders. So, ipinapaubaya po natin iyon sa kanila. Pero ang aming taus-pusong pasasalamat sa mission station ng Our Lady of the Sacred Heart. Ayan, marami pong salamat. Palakpakan natin ang isa't isa ng Panginoon. Ayan. Hindi ko kayo malilimutan. Dito ko rin, dyan din sa amin ko tinapos ang aking dissertation. Kaya kahit sa ibabaw ng kalan, sabi ko sa mga estudyante, ako ay nagsusulat. At hindi lang dissertation, nakasulat pa ng isa pang libro. Kaya hindi ko malilimutan itong baysa. And forever I will be grateful and you will be remembered. Thank you po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayong lahat at ang lahat ng inyong mga mahal sa buhay ng mapagmahal na Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayo at patuloy na patingkarin ang inyong tatak bilang mga Kristiyano, bilang mga tagasunod ni Jesus,
ang tatak ng pag-ibig. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.